لا سوى العلم طريق للعلا كل من ساروا عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral ng librong Ang Aklat ng Paniniwalang Pinagaan, dito pa rin tayo sa haligi ng pananampalataya sa huling araw, na kung saan natalakay na natin na ang huling araw ay mayroon itong maraming mga pangalan na mahalagang paniniwala sa mga pinaniniwalaan sa Islam. Natalakay na natin na narapat sa bawat Muslim na sumampalataya sa anumang magaganap matapos ang kamatayan. At ito ay bahagi ng pananampalataya sa huling araw. Kaya din ang pananampalataya sa as-sa'a. Ang salin natin ay huling sandali o oras o araw ng paghukom at mga tanda ng huling sandaling ito. Ang pananampalataya sa muling pagkabuhay at pananampalataya sa mga malalaking magaganap sa araw ng Al-Qiyamatul Kubra o malaking pagbangon na tumutukoy sa mga malalaking bagay na magaganap sa huling sandali. Gayon din naman kabilang sa mga mahalagang bagay na nararapat sa palatayanan na may kaugnayan sa pananampalataya sa huling araw ay ang sinabi na may akda, khamisan, al-imanu bil hisab. Ikalima, ang pananampalataya sa pagtutuos. Na nararapat sa palatayanan ng isang Muslim na mayroong pagtutuos sa huling araw na siyang dahilan ng pagkakalap o pag-iipon sa mga tao at pagtayo ng matagal sa lupa ng pagkakalapan sa kanila na tinatawag sa lengguwaheng Arabi, Ardul Mahsyar. At ang tinutukoy ng pagtutuos at paggagantimpala o pagganti, nahaharap ang mga tao kay Allah at ipaalam sa kanila ang kanilang mga ginawa. At ang tao naman ay kikilala sa mga ginawa nilang ito sa mundo. Kikilala sila sa mga salita na sinalita nila, mga gawang ginawa nila, at anumang naging buhay nila sa mundong ito. Kabilang dito ang pananampalatayaan nila o pagtangging sumampalataya, pagpapakatuwid o pagpapakasama, pagtalima o pagsuway, o anumang nararapat na katumbas sa kanilang mga ginawa. Lahat ng mga gawa nila ay may katumbas na gantimpala o parusa, kaya tinatawag ito na paggaganti. Kung masama, ang ganti ay masama. Kung mabuti, ang ganti ay mabuti na tinatawag sa ating paggagantimpala. Sa araw din ito ay ibibigay sa mga tao ang mga talaan nila. Tinatawag na aklat ng talaan sa pamagitan ng mga kanang kamay nila kung sila'y naging mga matutuwid, o sa pamamagitan ng kaliwang kamay nila kung sila na may naging mga masasama at suwail. Saklaw ng pagtutuos ang anumang sasabihin ni Allah sa mga alipin niya at anumang sasabihin ng mga tao kay Allah. Anumang ilalatag ni Allah na mga katwiran, patunay, mga saksi at pagtitimbang ng mga gawa, lahat ng mga ito'y pasok sa pananampalataya sa pagtutuos
al-imanu bil hisab. May pagtutuos na mahirap, mayroon ding madali, mayroon ding pagtutuos bilang pagpaparangal sa taong tinutuos. Mayroon ding pagtutuos na mabagsik na pagalit at pagwiwika. Mayroon ding pagtutuos na pagpapawalang sala at pagpapatawad. Sinabi ni Allah, ganito po ang ating mababasa sa Suratul Kahf, number 49, ang talata. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُسْقِطِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Ang salin, ilalagay ang talaan, saka makikita mo ang mga salarin habang mga nababagabag dahil sa nasasaad dito at magsasabi sila, o kapighatian sa amin, ano ang mayroon sa talaang ito na hindi lumilisan sa isang maliit ni isang malaki, malibang inisa-isa nito iyon, illa ahsaha. Mamamangha ang mga tao at mababagabag ang mga tumangging sumampalataya, mga kufar at mga salarin sa talaang ito, sapagkat maliit man o malaking gawa ay nakatala ng detalye. Wawajadu ma'amilu hadira, matatagpuan nila ang anumang ginawa nila na nakadalo ibig sabihin nakatala. Wala yadhlimu rabbuka ahada, hindi lumalabag sa katarungan ang Panginoon mo sa isa man. Ito ang lubosang hustisya na ipatutupad ni Allah. Walang sinuman ang maapi sa araw na ito dahil hindi siya, si Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi magpaparusa sa sinuman na walang pagkakasala at hindi siya magbabawas ng kahit katiting sa pabuya ng pagtalima ng sinumang tao. Nagsabi si Allah, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Tunay na tungo sa amin ang pag-uwi nila at pagkatapos tunay na sa amin ang pagtutuos sa kanila. Sa amin. Ang panghalipo na ginamit sa dalawang talatang ito'y pangmarami, plural. Inna ilayna, tunay na tungo sa amin. Sapagkat ang katayuan po kasi mga kapatid at kalagayan ng dakilang araw na iyon ay dakila. Kaya na may ginamit ni Allah ang panghalip na pangmarami dito sa dalawang aya na ito bilang pagdakila sa dakila ring araw na iyon. Hindi po ito nangangahulugang si Allah ay may kasamang mga Diyos sapagkat siya ay kaisa-isa ang mga mangmang sa lingwahe ng Quran na gumagamit lamang ng salin ng Quran sa iba't ibang lingwahe. Pinagbabatayan nila ang mga talata ng Quran na si Allah ay madalas na gumagamit ng mga panghalip na pangmarami upang patunayan ang paniniwala nila tungkol sa doktrina ng Trinidad na kagaya sa pagpapakahulugan nila sa talata ng Genesis. Ang mga Trinitarian, kinagamit nila ang talatang ito sa Genesis na kung saan ganito ang ating mababasa. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao natin. Napansin nyo? Lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Hindi nila alam na ang paggamit ng panghalip na pangmarami karaniwan po sa lingwaheng Arabi bilang pagpapakita ng kadakilaan ng nagsasalita. Kung tutuusin, maging sa atin pong lingwaheng Pilipino,
ay gumagamit din tayo ng mga panghalip na pangmarami sa pakikipag-usap natin sa mga taong ating ginagalang. Alam natin yan sa ating paggamit ng lingwahe. Kaya hindi po batayan ang mga talata sa Quran na nagpapahiwatig daw ng Trinity na ang Diyos ay mayroong kasama. Gayon din dito sa talata sa Genesis. Dahil ang lingwaheng Arabi at saka Hebrew, pareho yan na gumagamit ng mga pronoun na plural. Nagsabi pa si Allah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Kaya tungkol sa sinumang bibigyan ng talaan niya sa kanang kamay niya, tutuusin siya sa isang pagtutuos na magaan. Nagsabi pa siya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kaya ang sinumang gumawa ng kasimbigat ng isang katiting na kabutihan, mithqala dharratin khairan, na tinutukoy sa mundong ito, yara, ay makikita niya iyon sa kabilang buhay ang tinutukoy. Wa may ya'mal mithqala dharratin syarrayara, at ang sino mang gumawa ng kasimbigat ng isang katiting na kasamaan na tinutukoy ay sa mundong ito, ay makikita niya iyon sa kabilang buhay. Ganyan kamakatarungan si Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ni isa man sa mga tao sa araw na iyon ang malalabag ang kanilang katarungan. Walang tao na magdadanas ng inhustisya kahit katiting na gawa, mabuti man ito o masama. Nagsabi pa siya, وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Maglalagay kami ng mga timbangang pang makatarungan para sa araw ng pagbangon. Kaya hindi lalabagin sa katarungan ang isang kaluluwa sa anuman. Kung ito man ay kasimbigat ng buto ng mustasa, ay magtatanghal kami nito. Nakasapat na kami bilang tagapagtuos. Sinabi na may akda, wahisabul khalaiqi naw'an. Ang pagtutuos sa mga nilikha ay dalawang uri. Sapagkat ang mga tao ay dalawang pangkat sa araw ng pagbangon. Maaring mga mananampalataya. Ikalawa, mga tumangging sumampalataya. Mga Muslim o mga hindi Muslim. Una, hisabul mu'minin, ang pagtutuos sa mga mananampalataya. Dito babanggitin ng may akda kung papaano tutuusin ni Allah ang mga mananampalataya sa araw ng pagbangon. Wa huwa imma ardon aw munaqashatun, fa hisabul ardi liman sabaqat lahu min Allahil husna minas su'ada. Ito ay alin sa dalawa? Paglalahad o pagtalakay. Memoryahin po natin ang terminolohiyang Arabi. Paglalahad, ard. Munaqasha, pagtalakay. Ardon aw munaqasha. Ang pagtutuos ng paglalahad o ard ay ukol sa sinumang nauna sa kanya na makatanggap mula kay Allah ng pinaka magaganda kabilang sa mga maligaya. Ito ang kahulugan ng pagtutuos ng ard o paglalahad na isasagawa ni Allah sa mga taong nauna nang itinakda niya na mailalayo
at maliligtas sa pagdurusa sa impyerno at makatanggap mula kay Allah ng pinaka magandang pabuya. Al-husna, pinaka magandang pabuya na ang tinutukoy ang pagpasok sa paraiso at na sila ang mga maliligaya ng kaligayahang walang hanggan. Kung loloobin po ni Allah, hinggil po sa salitang liman sabakat lahu minallahil husna, para sa sinumang nauna sa kaniya na makatanggap mula kay Allah ng pinaka maganda. Nauna sabakat lahu minallahil husna. Inshallah tatalakay natin ng detalye sa sunod na aralin ang tungkol sa pagtatakda kadar, tadhana o kapalarang itinakda ni Allah sa Alawhul Mahfuz, tablirong naiingatan bago pa ang paglikha ng mga langit at lupa. Dahil dito sinabi ni Allah tungkol sa kahulugang ito, innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Tunay na ang mga nauna ukol sa kanila mula sa amin ang pinakamaganda. Ang mga iyon buhat doon ay mga pinalayo. Ito ay Al-Anbiya 101. Sinabi na may akda, wa yadullu alayhi hadith ibn Umar radiyallahu anhuma. Nagpapatunay rito ang hadith ni Ibn Umar radiyallahu anhuma na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, inna Allaha yudnil mu'min fayad'u alayhi kanafahu wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhanba kadha fayaqul na'am ay Rabb hatta idha qarrarahu bidhunubihi wa ra'a annahu qad halak qal qad satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ti kitaba hasanati. Tunay na si Allah ay magpapalit sa mananampalataya. Tunay na si Allah ay magpapalapit sa mananampalataya. Saka maglalagay rito ng kalinga niya at magtatakip rito. Saka magsasabi, nakaalam ka ba ng pagkakasalang ganito? Ang hadith na ito ay paglilinaw sa paraan ng pagtutuos ng mananampalataya sa araw ng pagbangon. Sasabihin sa kanya ni Allah, ata'arifu dhanba kada, nakakaalam ka ba ng pagkakasalang gayon? Kaya magsasabi ito, opo Panginoon ko. Ang mga mananampalatayang Muslim ay nagkakasala po sa paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sa kalagayang ito ay walang makapagsisinungaling dahil lahat ng bagay ay malinaw na malalantad. Kahit na minsiya sa sarili niya ng mga kasalanan niya at akalain niya na siya mapapahamak at sasabihin sa kanya na ginawa mo ang ganito sa lugar at oras na ganito hatta idha qarrarahu bidunubihi wa ra'anahu qad halak qal qad satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm fayu'ti kitaba hasanatihi. Hanggang sa kapag umamin ito sa kanya ng mga pagkakasala niya at nakakita ito sa sarili nito na siya ay napahamak, magsasabi siya, si Allah ay magsasabi, nagtakip ako ng mga ito sa iyo sa mundo. Ako ay magpapatawad ng mga ito sa iyo ngayong araw. Kaya magbibigay siya ng talaan ng mga magandang gawa nito. Ang hadith ay muttafaqun alayh, ibig sabihin inulat ni Imam Al-Bukhari at Muslim. Ito po ang pinaka maligayang kalagayan ng isang Muslim sa araw ng pagbangon. Dahil sa salitang maririnig niya na mula kay Allah na pinakamawain
ang mapagbigay. Kapag sinabi sa iyo, kad satartuha alayka fid dunya, nagtakip ako ng mga ito sa iyo sa mundo, o pinagtakban ko ang mga kasalanan mong ito sa mundo. Ang salitang ito ay pinakamaganda at pinakakahangahangang salita na maririnig ng isang alipin sa buo niyang buhay. Dahil dito, maligayang maligaya ang mananampalatayang Muslim sa salitang ito at papasok sa paraiso ng walang pagsisiyasat at walang pagtatalakay, walang munakasya. Ito ang tinatawag na hisabul ard. Tandaan natin ang terminolohiyang hisabul ard, al-ard, pagtutuos ng paglalahad na nangahulugan ng paglalahad o pagpapaalam ng mga kasalanan ng isang Muslim at paaaminin sa mga kasalanan ito para siya'y patatawarin ni Allah. Wa ama hisabul munakasya, hinggil naman sa pagtutuos ng pagtatalakay. Tandaan din natin ang terminolohiya al-munakasya. Ito ang ikalawang uri ng pagtutuos sa mga mananampalataya, na kung saan ang unang uri, ang kaibahan, walang talakayan, magtatanong lamang si Allah gaya ng, ginawa mo ba ito? Sasagot naman ang Muslim ng, opo, Panginoon. Sa araw na ganito'y ginawa mo ang ganito? Sasagot naman ang Muslim, opo, Panginoon. Samantalang sa ikalawang uri na ito, na munakasya, ito'y mayroong pagtatalakay. Fayaqa'u li ashabil kabair minal muwahhidin mimman syaa Allahu ay yu'adzibahum bidunubihim finnar. Magaganap ito sa mga may malalaking kasalanan, kabilang sa mga naniniwala sa kaisahan ni Allah, na natili pa sa kanila ang iman sa tauhid, kabilang sa mga niloob ni Allah na pagdusahin sa impyerno dahil sa mga pagkakasala nila. Nangangahulugan po na ang mga Muslim na ito ay may malalaking kasalanan na kung saan hindi nila pinagsisihan, na kung saan ang mga kasalanan ito na sa ating pananampalataya sa Ahlus Sunnah wal Jamaa ay nasa ilalim ng kalooban ni Allah. Ibig sabihin na sa ilalim ng kanyang kalooban kung pagdusahin ba niya o patawarin ang mga nakagawa ng mga malalaking kasalanan ito na hindi nila pinagsisihan. Pero niloob ni Allah na sila'y pagdusahin sa impyerno. Wa ma'aluhum ilal jannah. Ngunit ang kauuwian nila ay ang paraiso. Dahil sa namatay sila naniwala sa tauhid, naniniwala sa kaisahan ni Allah, papasok pa rin sila ni Allah sa paraiso matapos na mapagdusahan sa impyerno ang mga kasalanang hindi nila pinagsisihan. Wa yadullu alayhi hadithu Aisha radhiyallahu anha, nagpapatunay dito ang hadith ni Aisha na ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, laysa ahadun yuhasabu yawmal qiyamati illa halak. Faqultu ya Rasulullah, alaysa qad qala Allahu fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dhalikal ard wa laysa ahadun yunaqashul hisabu yawmal qiyamati illa uddib. Muttafaqun alayh. Walang isang tutuusin sa araw ng pagbangon malibang napahamak siya. Kaya nagsabi ako, si Aisha ay nagsabi, o sugo ni Allah, hindi ba nagsabi nga si Allah, kaya tungkol sa sinumang binigyan ng talaan niya sa kanang kamay niya, tutuusin siya sa isang pagtutuos na magaan. Kaya nagsabi ang sugo ni Allah, iyan lamang ay ang paglalahad al-ard na pagtutuos. Walang isang tatalakayan, yung munakasya, walang isang tatalakayan ng pagtutuos sa araw ng pagbangon
malibang pagdurusahin. Ibig sabihin, papasukin sa impyerno. Inulat ni Nina Imam Al-Bukhari at Muslim. Ang hadith na ito po mga kapatid, ito po'y nilinaw ng propeta ang dalawang uri ng pagtutuos sa mga mananampalataya. Ang unang uri ay ang pagtutuos ng al-ard o paglalahad, na kung saan sinabi na natin ang kahulugan ng paglalahad o ard ay pagpapaalam ni Allah sa isang Muslim sa kanyang nagawang mga kasalanan, na aminin naman ang Muslim at sabihin naman sa kanya ni Allah na kanya itong pinagtakpan sa mundo at siya pinawalang sala niya at pinatawad. At ang ikalawang uri ng pagtutuos ay ang pagtutuos ng munakasya o pagtalakay para sa mga Muslim na may malalaking kasalanan na hindi nila pinagsisihan sa mundong ito at pansamantala silang papagdusahin sa impyerno. Sinabi na may akda, hisabul kafirin, ang pagtutuos sa mga tagatangging sumampalataya. Ang mga ito ay hindi tutuusin ayon sa pagkipagtuos ng pagtitimbangan sa pagitan ng mga magagandang gawa at mga masagwang gawa, dahil walang magandang gawa sa kanila. Samantalang ang pagtutuos sa mga mananampalataya, ito man ay pagtutuos ng ard o pagtutuos ng munakasya, sila'y may mga mapubuting gawa at masasamang gawa. Kaya naman, magaganap ang pagtitimbang sa mga gawa nila at ang kauuwian nila ay ang paraiso. Magaganap man sa kanila ang pagtutuos ng paglalahad o pagtutuos ng pagtatalakay. Ito po hindi magaganap sa isang kafir o tagatangging sumampalataya, dahil sa kanyang pagtangging sumampalataya ay maninirahan siya ng walang hanggan sa impyerno. Wala siyang mabubuting nagawa na maaaring itimbang upang hihigit ang timbang nito sa mga masasamang ginawa niya. Sapagkat sinabi nga ng may akda, li'annahu la hasanata lahum, walang magandang gawa sa kanila. Bakit? Ang sagot ay ang sinabi ni Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Tutuon kami sa anumang ginawa nila na gawain, sa kagagawa kami rito na alabok na isinabog. Walang silbi ang anumang mabubuti nilang ginawa sapagkat wala silang pananampalataya. Hindi sila naniwala sa tauhid, sa mga anghel, sa mga kasulatan, mga sugo at huling araw. Nagkaroon lamang po ng silbi at magpapakinabang ang anumang mabubuting gawa kung ang hangarin ng isang tao sa mga gawain ito ay para sa ikalulugon ni Allah. Kung ang isang tao na may tumangging sumampalataya kay Allah at natili sa paniniwala at pagsamba sa Diyos-Diyosang nakagisnan, taos puso man na para sa ikalulugod ng kinikilala niyang Diyos-Diyosan, o pakitang tao ang anumang gagawin niyang kabutihan, ay pareho lamang na mai-re-record, maitatala sa kanya na malaking kasalanan ang kanyang ginawa. Bagkus pinaka malaking kasalanan. Ang tanong bakit? Dahil kung ang sinasampalatayanan nilang Diyos halimbawa ay si Krishna, si Kristo, si Buddha, o kaya baka, ang taos-puso niyang paggawa ng kabutihan ay para sa ikalulugod ng kinikilala niyang Diyos, at ito po ay pagsamba sa huwad na Diyos o Diyos-Diyosan. At ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pinaka malaking kasalanan. Gayon din naman kung ang paggawa niya ng kabutihan ay pakitang tao, natural lamang din na walang maitalang kabutihan sa kanya. Bagkus ay kasalanan sapagkat ito'y pagsambang inukol niya sa tao. Ito ang dahilan kung bakit sinabi na may akda na ang tumangging sumampalataya
ang mga kuffar, la hasanata lahum, walang magandang gawa sa kanila, walang record na kabutihan na maaring timbangin sa araw ng pagtutuos o sa huling sandali. Kaya naman, sinabi ni Allah sa sipi ng may akda, sinipi yung aya, tutuon kami sa anumang ginawa nila na gawain sa kagagawa kami rito na alabok. Alabok na isinabog. Kung isinabog mo ang alabok, may makikita ka pa ba? Wala na. Napunta lamang sa kawalan ang mga mabubuti nilang ginawa na kagaya sa alabok na isinabog. Sinabi ng may akda, bal yuqifuna ala a'malihim wa yuqarraruna biha. Pa fi hadith ibn Umar as-Sabiq, bagkos pahintuon sila sa mga gawain nila at paaminin sila ng mga ito sapagkat nasasaad sa naunang hadith ayon kay Umar, wa amal kufaru wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Muttafaqun alay. Ang salin, hinggil naman sa mga tagatangging sumampalataya at mga mapagpaimbabaw. Mananawagan hinggil sa kanila sa mga harapan ng mga nilikha. Ang mga ito ay ang mga nagsinungaling laban sa Panginoon nila. Pansinin, ang sumpa ni Allah ay ukol sa mga tagalaga labag sa katarungan. Muttafaqun alay. Ang hadith na ito na inulat ni na Imam al-Bukhari at Muslim. Ito ang mga detalyeng may kaugnayan sa hisab o pagtutuos. Matapos nito ay tinalakay na may akda ang tungkol sa pananampalataya sa pagganti na binanggit na natin kanina. Bakit tinatawag na pagganti? Kung mabuti ang ginawa, ang ganti ay kabutihan. Kung masama, ang ganti ay masama. Ito rin ay kabilang sa mga bagay na may kaugnayan sa pananampalataya sa huling araw. Kaya naman, hindi magiging kompleto ang pananampalataya ng isang tao sa huling araw maliban na sumampalataya siya sa pagganti o paggagantimpala na mayroong pagganti matapos ang pagtutuos. Sinabi na may akda, sadisan al-imanu bil jaza. Ika-6, ang pananampalataya sa pagganti. Wa huwa al-imanu anal jannata haqqun wan nara haqq. Fal jannatu hiya darul lati a'addahu Allahu jazaa'an li 'ibadihi al-muttaqin. Ito ay ang pananampalataya na ang paraiso ay totoo at ang impyerno ay totoo. Ang paraiso ay ang tahanan na inahanda ni Allah bilang ganti para sa mga lingkod niyang mga tagapangilag magkasala, mga lingkod na may takwa. Sinabi ni Allah, ito ang ating babasahin sa Suratul Maryam, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiya. Iyon ay ang paraiso na ipinamana namin sa kabilang sa mga lingkod namin na naging mapangilag magkasala. Number 63 ang ayah ng Suratul Maryam. Sinabi na may akda, fiha, nasa loob nito na nangahulugan na mayroon dito sa paraiso na ayon sa salita ni Allah. Ito ang inihanda nating aya na mababasa sa Suratul Sajda, number 17 ang aya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kaya hindi nalalaman ng isang kaluluwa ang ikabubuti para sa kanila na kasiyahan ng mga mata bilang ganti sa anumang dati nilang ginagawa. Nasa paraiso po ang mga gantimpalang inihanda ni Allah para sa mga matutuwid na Muslim na ikinagagalak ng mata. Mga gantimpalang hindi pa nakita ng mga mata, hindi pa narinig ng mga tainga,
at hindi pa sumagi sa imahinasyon ng tao. Min sunufin na'imil hissi wal ma'nawi, na may mga uri ng kaginhawahan na pisikal at espiritual, kaligayahang pisikal at espiritual. Sa paraiso ay hindi lamang kaligayahang pisikal, bagkus ang paraiso ang tirahan na mayroon ang lahat ng uri ng kaligayahan. Ano mang sumagi sa isipan ng tao na kaligayahan, ito ay nasa paraiso. At ang pinakadakilang kaligayahan ay ang pagtingin sa mukha ni Allah, at ito ang kaligayahang bukod tangi sa mga maninirahan sa paraiso, na ating makikita ang mukha ng ating dakilang tagapaglikha. Gayon din naman, ikinaliligaya ng mga taga-paraiso ang pagpupuri at pagdedikir kay Allah. Ang pagpupuri at pagdedikir kay Allah sa mundo, alam natin pagsamba. Samantalang sa paraiso, ang pagsambang ito'y kaligayahan at kaginhawahan, at ito lamang mga kapatid ang mananatili at magpapatuloy na pagsamba na ginagawa ng mga mananampalataya sa paraiso. Kagaya sa sinabi ni Allah, ganito ang ating mababasa sa Suratul Yunus, number 10, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Ang panalangin nila doon ay subhanakallahumma, kaluwalhatian sa iyo o Allah, at ang pagbati nila roon ay salam, kapayapaan. Ang panghuli sa panalangin nila ay una nila ay na ang papuri ay ukol kay Allah, ang Panginoon ng mga nilalang. Kabilang din po sa kaligayahan ng mga tao sa paraiso na inaalaala nila ang fadl, ang kagandahang loob ni Allah sa kanila, ang kanyang kaloob at kabutihan sa kanila, na sila'y magsasabi sa kanilang pag-uusap habang ginugunita, inaalaala ang buhay nila noong sila'y nasa mundo pa. Sasabihin nila na ganito ang ating mababasa sa Suratul Tur 26 hanggang 28, ang bilang ng mga talata. Waqalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alaina wa waqana adhabas samum inna kunna min qablu nad'uuhu innahu huwal barrur rahim. Ang salin, magsasabi sila, tunay na tayo dati bago pa niyan sa mga mag-anak natin ay mga nababagabag. Ngunit nagmagandang loob si Allah sa atin at nagsanggalang siya sa atin sa pagdurusa sa nakapapasong hangin. Tunay na tayo dati bago pa iyon o bago pa niyon ay dumadalangin sa Kanya. Tunay na siya ay ang mabuting loob, ang maawain. Basahin pa natin ang isang aya sa Suratul Waqi'ah. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima illa qilan salaman salama. Hindi sila makaririnig doon ng kabalbalan ni ng pagpapakasalanan, maliban sa pagsasabi ng kapayapaan, kapayapaan. 25 at 26 ang bilang ng talata ng Al-Waqi'ah. Kabilang sa kaligayahan ng mga tao sa paraiso na hindi sila makakarinig roon ng anumang chismis, mga salitang may kabalbalan, salitang may kalakip na kasalanan, salitang hindi mapagkakatiwalaan, o salitang walang kapararakan. Sapagkat noong sila'y namumuhay sa mundo, ay inilayo at pinawalang kaugnayan nila
ang mga sarili nila sa mga uring ito ng salita. Kaya naman, inilayo din sila ni Allah at iniligtas sa mga salitang ito na walang kabuluhan sa paraiso. At ginawa niya ito na kabilang sa kanilang kaligayahan. Kung saan sinabi ni Allah, illa qilang salamang salama. Maliban sa pagsasabi ng kapayapaan, kapayapaan. Wala silang maririnig doon maliban sa kapayapaan, kapanatagan, kapahingahan at kasayahan. Ito ay kabilang sa gantimpala sa paraiso. Mayroon sa paraiso, mala aynun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi basyad. Na walang matang nakakita, walang taingang nakarinig, at hindi sumagi sa puso ng tao. Kaya hindi naman, narapat na sampalatayanan ng isang Muslim na ang impyerno ay katotohanan, kagaya sa paraiso, at lahat ng mayroon doon na mga kaligayahan ay katotohanan. Gayon din naman na ang impyerno ay katotohanan. Ito ang tahanan ng mga kuffar o tagatanging sumampalataya, tahanan ng mga salarin, at tahanan ng mga mapagpaimbabaw. Mapagpaimbabaw, ibig sabihin mga munafiq, pakitang Muslim. وَالنَّارُ هِيَ دَارُ الَّتِي أَعَدَّهَا اللَّهُ جَزَاءً لِلْكَافِرِينَ فِيهَا مِنْ صُنُوفِ الْعَذَابِ الْحِسِّي وَالْمَعْنَوِي مِثْلُ ذَلِكَ. Ang impyerno ay ang tahanan na inihanda ni Allah bilang ganti para sa mga taga-tangging sumampalataya. Sa loob nito ay may mga uri ng pagdurusang pisikal at espiritual tulad niyon. Kagaya sa paraiso na mayroon na itong kaligayahang pisikal at espiritual, na ang kaligayahang espiritual ay higit na mainam at higit ang kaligayahan kaysa sa kaligayahang pisikal. Gayon din naman sa impyerno ay may kaparusahang pisikal at kaparusahang espiritual. Sinabi ni Allah tungkol sa pagkamuhi ng impyerno sa mga taong maninirahan doon, o sa ating paniwala, ang impyerno ay namumuhi sa mga taong naninirahan sa kanya. Yung mga taga-impyerno, kinamuhian ng impyerno. Ganito ang ating mababasa sa Al-Mulk number 7. Idha ulqu fiha sami'u laha shahiqaw wa hiya tafur. Kapag tinapon sila roon, ay makaririnig sila ng isang singhal habang iyon ay kumukulo. Ang impyerno ay may singhal, himutok, buntong hinanga, o taghoy. Sinasabi ni Sufyan al-Thawri, ganito ang ating mababasa. Sinabi niya, taglibihim kama yaglil habul qalil fil ma'il katir. Pakukuluan sila na kagaya sa pagpapakulo ng kaunting botil sa maraming tubig. Kung pagnilayan natin, mga kapatid, ang paghahalin tulad na ito sa salita ni Sufyan al-Thawri, rahimahullah, kung marami ang tubig at mayroon itong kakaunting botil na pinakukuluan, na kagaya sa botil ng bigas o mais. Kapag nagsimula ng kumulo ang tubig, makikita natin kung paano ang pagkulo ng tubig sa kakaunting botil. Makikita natin na ang botil, dahil sa pagkulo ng tubig, ay iikot-ikot ng pataas pababa, lulutang lulubog ng walang humpay. Ito ang kalagayan ng pagkulo ng impyerno sa mga naninirahan doon. Sinabi pa ni Allah, takadu tamayyazu minal ghayr kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum hasanatuha alam ya'tikum nadir. Halos nakakapira-piraso iyon sa ngit-ngit tuwing nakapagtapon doon ng isang pulutong o pangkat ng mga tao, ay magtatanong sa kanila ang mga tanod niyon
Ang tanod yung anghel na nakatalaga sa impyerno. Alam ya'tikum nadhir, wala bang pumunta sa inyo na isang mapagbabala? Ibig sabihin, mangangaral. Sa simula ng aya, takado tamayyazu minal ghayz. Halos nagkakapira-piraso iyon sa ngit-ngit. Na nangahulugan na halos magkakahiwa-hiwalay dahil sa tindi ng ngit-ngit at mohi nito sa mga taga-impyerno. At tuwing may itatapon doon na grupo ng mga tao ay magtatanong ang anghel na nakatalaga doon, yung tagapantay ng impyerno, alam ya'tikum nadhir, wala bang pumunta sa inyo na isang mapagbabala? Wala bang nakarating sa inyo na mangangaral na nag-aanyaya sa inyo ng pananampalataya sa tauhid o kaisa ni Allah at nagbabala sa inyo ng darating na nakakakilabot na pagdurusa sa huling araw sa sinumang tumangging sumampalataya sa kaisahan ni Allah? Ang tanong na ito, mga kapatid, ang magpapatindi ng kanilang pagsisisi at panghihinayang na hindi sila sumampalataya at naging mabuting mananampalataya. Subalit, wala nang silbi ang pagsisisi sa araw na iyon. Sinabi pa na Allah, ganito ang ating mababasa sa Al-Furqan, idara'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Kapag nakakita ito sa kanila mula sa isang puok na malayo ay makaririnig sila para rito ng isang pagngingit-ngit at isang pagsinghal. Dahil sa singhal na ito ng impyerno ay napapasubasob, bumabagsak na napapasubasob ang anghel na mangangatal sa tindi ng takot. Kung ganito katindi ang takot ng anghel na natalakay na natin ng mga dambuhalang dilika, gaano pa kaya ang tao na makakatikim ng singhal na ito? Tungkol naman sa mohi ng mga naninirahan sa impyerno, sa bawat isa sa kanila ay namumuhi. Sinabi ni Allah, ganito ang ating mababasa sa Suratul A'raf number 38, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idha daraku fiha jami'a qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adaban da'fan minan nar qala likullin da'fun walakin la ta'lamun. Sa tuwing pumasok ang isang kalipunan ay sinusumpa nito ang kalipunang huwaran nito na hanggang sa nang nagsunuran sila roon ng lahatan ay magsasabi ang huli sa kanila sa una sa kanila, Panginoon namin, ang mga ito ay nagligaw sa amin, kaya bigyan mo sila ng isang ibayong pagdurusa mula sa apoy. Magsasabi siya, ukol sa bawat isa ay ibayo, subalit hindi ninyo nalalaman. Tungkol naman sa mohi ni Allah sa mga naninirahan sa impyerno, ganito din ang ating mababasa sa Suratul Ghafir, innal ladina kafaru yunadawna lamaktullahi akbaru min maktikum anfusakum id tud'auna ilal imani fatakfurun. Tunay na ang mga tumangging sumampalataya ay tatawagin. Talagang ang pagkamuhi ni Allah ay higit na malaki kaysa sa pagkamuhi ninyo sa mga sarili ninyo noong inaanyayahan kayo sa pananampalataya, ngunit tumanggi kayong sumampalataya. Ito naman ang sasabihin ni Allah sa mga naninirahan sa impyerno na nagpapahiwatig ng kaparusahang espiritual, qalakhsa'u fiha wala tukallimun. Magsasabi siya, magpakahama kayo riyan at huwag kayong magsalita sa akin. Ito ay sa Al-Mu'minun 108. Hilingin natin kay Allah na kupkupinawa niya tayo at ilayo sa salitang ito
na kaparusahang pang-espiritual. At ang salitang ito, ang pinaka-sukdulang salita na maririnig ng mga kriminal na pagalit, pagwiwika, panghahamak, pagpapahiya at pagbigay sa kanila ng kawalan ng pag-asa, desperasyon sa lahat ng kabutihan. Kapag sinabi sa kanila, "Ikhsa'u fiha wala tukallimun." Magpakahama kayo riyan at huwag kayong magsalita sa akin. Kabilang din sa pang-espiritual na kaparusahan sa mga naninirahan sa impyerno ay ang sinabi ni Allah, "Walan yanfa'akumul yawma aw zalamtum annakum fil 'adzabi mushtarikun." Hindi magpapakinabang sa inyo sa araw na iyon kapag lumabag kayo sa katarungan na kayo sa pagdurusa ay mga magkalahok, magkakasama. Yan ang sinasabi sa Surah Az-Zukhruf, number 39. Ang parusa po mga kapatid, sakit, sakuna, pagsubok, salot man, o epidemya sa mundo na kagaya sa COVID-19. Kapag ito po'y dumapo sa lahat, marami, hindi lang ikaw ang dinapuan ng sakit. Ito po'y naging magaan sa pakiramdam ng lahat ang epekto ng mga sakuna, sakit o pagsubok na ito. Dahil ang parusang ipinaparusa sa grupo ay nasa isip po ng bawat isa. Isipin niya, hindi lamang ako ang mag-isa ang pinarusahan. Sa pag-isip na ganito, ito po ay nagpapagaan sa hirap. At isa pa, ang bawat isa ay maaaring nagtutulungang ito'y mapagaan sa kasama. Kagaya rin kapag ikinulong ang isang grupo sa isang lugar, ito'y nagpapagaan sa bawat isa. Ito po ang kalagayan sa buhay sa mundong ito. Samantalang sa kabilang buhay, ito'y hindi na umiiral. Kaya naman sinabi ni Allah sa mga tagatangging sumampalataya o mga kufar, "Walan yanfa'akumul yawma idh zalamtum." Hindi magpapakinabang sa inyo sa araw na iyon kapag lumabag kayo sa katarungan na nangahulugan na dahil sa inhostesya na inyong ginawa, annakum fil 'adabi mushtarikun, na kayo sa pagdurusa ay mga magkalahok, magkakasama, na ang pagsasama ninyo sa pagdurusa ay walang epekto sa araw na iyon, hindi kagaya dito sa buhay sa mundo. Ito po ang pagdurusang pang-espiritual sa mga kuffar o mga tagatangging sumampalataya sa araw ng pagbangon. Sa isa pang banda ay sasabihin sa kanila bilang panghahamak, pagwiwika at pagpapahiya sa kanila habang sila'y nasa impyerno. Sasabihin sa kanila, "Islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun." Islawha, masunog kayo rito sa apoy. Ang salitang islawha na ang salin ay masunog kayo rito, ang tinutukoy sa apoy. Ito po ay mula sa salitang ugat na sali na nangahulugang pinasok, tinapon, at libutin ang lahat ng bahagi ng impyerno. "Fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum. Innama tujzawna ma kuntum ta'malun." Magtiis kayo o huwag kayong magtiis, magkapantay sa inyo. Gagantihan lamang kayo ng dati ninyong ginagawa. Sa ganitong kalagayan lamang, nag-iisang pagkakataon na walang silbi ang pagtitiis, na kung saan ang pagtitiis sa mundo ay magpapakinabang sa tao, magpapagaan ito ng anumang iniindang paghihirap. Samantalang ang pagtitiis sa araw ng pagbangon ay magbabago, hindi na ito magpapakinabang sa tao. Kaya
kahit gaano mang pagtitiis ang iuukol ng tao sa paghihirap, ay walang pakinabang. Kaya sinabi ni Allah, "Fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Innama tujazawna ma kuntum ta'malun." Magtiis kayo o huwag kayong magtiis, magkapantay sa inyo. Gagantihan lamang kayo ng dati ninyong ginagawa. Magtiis man kayo o hindi kayo magtiis, ay pareho lamang na walang silbi. Hindi ito magpapakinabang sa inyo. At pagkatapos nito, sinabi ni Allah sa pagtatapos po ng paksang ito na pananampalataya sa huling araw, na babangkitin niya ang mga kalagayan ng mga tao sa araw ng pagbangon at mga pangkat nila na kabilang sa mga mananampalataya, at babanggitin din niya ang kalagayan ng mga kuffar o mga tagatangging sumampalataya sa araw na ayon. Nagsabi si Allah, ito ang sipi ng may akda, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Pagkatapos, ipinamana namin ang aklat sa mga hinirang namin mula sa mga lingkod namin. Nagsasalita dito si Allah tungkol sa mga mananampalataya at mga pangkat o grupo ng mga mananampalataya. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Ngunit mayroon sa kanila na tagalabag sa katarungan sa sarili niya. Mayroon sa kanila na katamtaman, muktasid, at mayroon sa kanila na nangunguna sa mga kabutihan ayon sa pahintulot ni Allah. Iyon ay ang kabutihang loob na malaki. Ang mga mananampalataya ay 3 pangkat ayon sa talatang ito. Kabilang sa kanila ang zalimun li nafsi, tagalabag sa katarungan sa sarili niya, nang aapi sa sarili niya. Sila ang mga nang-api sa mga sarili nila sa pamamagitan ng pagkukulang sa pagtupad sa mga tungkulin at gumawa ng mga malalaking kasalanan. Ito ang pangkat na gumawa ng inhustisya sa mga sarili nila. Kabilang din sa kanila ang faminhum muqtasid. Mayroon sa kanila na katamtaman. Ang mga katamtaman na tumupad sa mga tungkulin, umiwas sa mga ipinagbawal, at sumunod sa mga inutos, pero hindi sila nagparami ng mga mustahabbat o mga gawaing kanais-nais, at hindi rin nag-iwan ng mga makruhat o mga kasuklam-suklam na mga gawain, hindi nila iniwan. At kabilang din sa kanila, faminhum sabiqun bil khairati biidhnillah, mayroon sa kanila na nangunguna sa mga kabutihan ayon sa pahintulot ni Allah. Sila ang mga tumupad sa mga tungkulin at obligado, umiwas sa mga ipinagbabawal, at nagparami ng mga gawaing mustahabbat, kanais-nais, at iniwasan ang mga makruhat o kasuklam-suklam. Sila ang pangkat na nangunguna sa mga kabutihan, sabiqun bil khairat, at ito ang pinakamataas na antas. Jannatu adni yadkhulunaha, ang mga hardin ng Eden ay papasukin nila. Nanangahulugang lahat sila ay papasok, subalit ayon sa kani-kanilang antas. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Gagayakan sila sa mga iyon ng mga pulsiras na ginto at mga perlas. Ang kasuotan nila sa mga iyon ay sutla. Matapos ng kanilang pagpasok at nakita ang mga kaligayahan at karangyaang ito, wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-hazan
Inna Rabbana laghafurun syakur. Magsasabi sila, ang papuri ay ukol kay Allah, nag-alis sa amin ng lungkot. Tunay na ang Panginoon namin ang talagang mapagpatawad, mapagpasalamat. Alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lughub. Siya ang nagpatahan sa amin sa tahanan ng pananatilihan dahil sa kabutihang loob niya. Walang sumasaling sa amin doon na isang pagkapagal at walang sumasaling sa amin na isang pagkapata. Pagkatapos nito ibabanggitin ni Allah ang mga tumangging sumampalataya, mga kufar, walladhina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu. Ang mga tumangging sumampalataya ukol sa kanilang apoy ng impyerno, hindi humuhusga sa kanila para mamamatay sila. Ang pagpasok nila sa impyerno ay hatol po na walang kamatayan. Tulad din sa paraiso na walang kamatayan, dahil ang paninirahan sa paraiso at impyerno ay parihong buhay na walang hanggan. Wala yukhaffafu anhum min adabiha, at hindi nagpapagaan sa kanila ng pagdurusang dulot nito. Ang mga naninirahan sa impyerno ay hihiling ng tubig, pero sila painumin ng tubig na kumukulo, na magpaputol-putol daw ang tubig na ito na kumukulo sa kanilang mga bituka. Hihiling din sila na pagaanin ang pagdurusa nila ng kahit isang araw, pero hindi ito pagagaanin sa kanila, at hihilingin din nila ang kamatayan dahil sa hindi nila makakayanan na pagdurusa, pero hindi sila mamamatay sapagkat yun ay buhay na walang hanggan. Sinabi ni Allah, la yuqda alaihim fayamutu, hindi humuhusga sa kanila para mamatay sila. Sinabi ni Allah, la yukhaffafu anhum min adabiha kadhalika najzi kulla kafur, at hindi nagpapagaan sa kanila ng pagdurusang dulot nito. Gayon kami gaganti sa bawat kafur, mapagtangging magpasalamat. Pagkatapos nito ibabanggitin niya Allah ang isa sa mga kalagayan ng mga naninirahan sa impyerno. Ito'y nakakakilabot na kalagayan. Iligtas nawa tayo ni Allah sa kalagayang ito. Wahum yastarikhun, sila ay magtitili roon. Magtitili o maghihiyaw. Hindi niya sinabi na yasrukhun, bagos yastarikhun, na kung saan pareho lang sa ating salita kung isalin. Pero po sa lingwaheng Arabic, mga kapatid, ay nangangahulugan ng labis at malakas na pagtitili at paghihiyaw ang salitang yastarikhun. Labis at malakas na pag-iyak at pananaghoy sa tindi ng sakit na nalasap nila sa apoy ng impyerno. Ang sabihin nila, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Panginoon namin, magpalabas ka sa amin, palabasin mo kami sa impyerno. Gagawa kami ng maayos na iba sa dati naming ginagawa. Gagawa na kami ng kabutihan. Hilingin nila kay Allah na ibalik sila sa mundo at magbabago ng pamumuhay sa pamagitan ng paggawa ng mabuting gawa. At hindi na sila gagawa ng mga masasamang gawa na dati nilang ginagawa sa mundo. At sasagutin sila ni Allah sa pamagitan ng sagot na kaparusahang pang-espiritual na lalo pang magpapadagdag sa kanilang panghihinayang at pagsisisi sa lumipas nilang pagkakataon noong nabubuhay pa sila sa mundo.
Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Hindi ba kami nagpatanda sa inyo sa edad na nakapagsasaalala kayo rito o nakapagsasaalaala rito? Ang sinumang nakapagsasaalaala at dumating sa inyo ang mapagbabala, mga ngaral. Binigyan na namin kayo ng mahabang edad. Nagpatanda na kami sa inyo. Hinayaan namin kayo na umabot sa edad na 30, 40 na po, 50, 60 na po, 70, 80. Ang iba, umabot na ng mahigit 100. Tumanda na kayo. Nagkasakit, napagod, lumabo ang paningin ninyo at naranasan ninyo ang iba't ibang karanasan sa tagal ng buhay ninyo sa mundo. Lahat ng mga ito ay pagkakataon para sa inyo, para maging mananampalataya, maging matuwid, magsisi sa mga pagkakasala at magbabalik loob kay Allah. Pero hindi ninyo ginawa. Pagkatapos nito ay sasabihin ni Allah sa kanila bilang pagalit at pagwiwika na karagdagang kaparusahan pang-espiritual. Fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Kaya lumasap kayo ng parusa sapagkat walang ukol sa mga tagalabag sa katarungan na anumang mapag-adya. Nas'alullah an yarzuqana wa iyyakumul jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal wa na'udzu billahi min adhabin nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin aw amal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.